Magandang araw mga solid ingkong. Bago ko po simulan ng kwento, aanyayahan ko muna po kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Ang suporta niyo po ay nagbibigay sa amin ng lakas para patuloy na maghatid ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ngayon, simulan na po natin ang kwento. Oh, Agnes, ano ginagawa mo rito? Ate Ruby, inutusan po ako ni Ma'am Clarice kanina na linisin ang kwarto niya. Ako na ang maglilinis dito. Maglaba ka na lang, tulungan mo si Sita. Sige ho. Oh, ano pang tinitingin-tingin mo? Lumabas ka na. Kukunin ko na lang po pala ang mga damit ni Ma'am sa laundry basket para po malabahan ko. Ako na ang maglalaba nun. Yung kurtina tsaka mga bedsheet, yun na lang ang laban mo. Tumango na lamang ang dalagat agad na umalis sa kwarto ng kanilang amo. Muli siyang napasulyap kay Ruby dahil nakaharap ito sa malaking salamin at wari sinusukat ito ang mga nakahangir na mga damit ng kanilang amo. Wow, itong kulay pink, bagay ito sa akin. Mahal siguro to. Ate Ruby, ito po palang listahan ng mga stocks na paubos na. Ano ba, Agnes? Di ka ba makapaghintay? Mamaya na nga yan, lumabas ka na nga. Sige ho. Mamaya ko na lang ibibigay to sa'yo. Gawin mo na lang kasing iniuutos ko sa'yo dahil marami ka pang gagawin. Ang kusina, linisin mo rin. Pasinghal na utos ni Ruby kay Agnes. Mahigit 10 taon nang nagtatrabaho si Ruby sa bahay ng kanilang amo bilang katulong. Siya na rin ang pinagkakatiwalaan sa tuwing wala ang mga ito sa bahay dahil kapwa negosyante ang mag-asawa at may isang anak na may autism. Si Agnes ay nagbabantay kay Clara na 13 taong gulang. Sa tuwing wala ang mga amo nila sa bahay, si Ruby ang umaastang mayordoma. Mas strikto pa ito kesa sa kanilang amo. Oh Agnes, bakit bitbit mo yung mga kortina? Akala ko ba dun ka sa kwarto ni Madam naglilinis? Nandoon na po si Ate Ruby. Pinalabas nga niya ako Siya na rin daw pong maglalaba ng mga damit ni Ma'am. Ay nako, sigurado akong nangingialam na naman yun sa mga gamit ni Ma'am Clarice. Alam mo bang sinusukat niya ang mga damit ni Ma'am? Tsaka kukunan niya ng litrato. Tapos yun ang ipinapadala niya sa kachat niya. Talaga po? Oo, nahuli ko siya nung nakaraang araw na suot ang damit ni Ma'am Clarice. Tapos nagpapa-aircon lang siya ron, kunwari naglilinis. Mamayang hapon pa yan lalabas sa kwarto. Lalo na't out of town na naman ang mga amo natin. Palibhasa, lumalaki ang ulo dahil siya ang pinagkakatiwalaan dito. Parang wala nang ginagawa rito sa bahay Ako na lang pong maglalaba rito, Naisita. Ha? Magluluto pa po kayo, di ba? Oo. Baka maya-maya gigising na si Clara. Pero nakapagluto na ako. Iinitin ko na lang mamaya. Wala namang problema sa batang yun Kahit anong ihain ko, kinakain niya. Mabuti nga't magkasundo kayo Ilang yaya na ang dumaan sa kanya. Pero hindi umaabot ng 1 buwan dahil kapag sinusumpong, nananakit siya. Mabait na bata si Clara, Naisita. Kaya lang, kapag hindi naiintindihan ang gusto niya, doon siya madalas na sinusumpong. Mabuti nga nakuha mo ang loob ng batang yon. Kahit nga si Ruby, hindi yun kasundo. Nagmamagaling lang yon pag nandito ang mga amo natin. Kunwari mabait kay Clara, pero kapag wala sila, pinapabayaan naman niya ang bata. Parang ang sarap sa bunutan. Huwag niyo na pong isipin si Ate Ruby. Basta, kapag kailangan ninyo ng tulong, tawagin niyo lang po ako. Kaya ko na to, Agnes. Puntahan mo na lang ang alaga mo. Baka magising at hanapin ka niya. Pumasok sa loob ng bahay si Agnes. Napansin niyang naroon nasa sala si Ruby at nakaupo sa sofa habang may kausap sa cellphone nito. May pinadala akong picture din sa'yo.
Nagustuhan mo ba? Anong hindi maganda? Ang ganda ko kaya sa picture na yan. Kala mo kung sinong gwapo kung makalait ka sa akin, ha? Inis na pinatay ng babae ang cellphone at agad na tumayo. Mahilig makipag-chat si Ruby. Ngunit kadalasan sa tuwing makikita ng mga lalaki ang kanyang mukha sa litrato, ay hindi na nagpaparamdam ang mga ito. Natuon ang pansin ito kay Agnes na nooy bahagyang napatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo laban mo na yung mga kurtina? Bakit nakatunganga ka lang dyan? Kukunin ko lang yung mga kortina sa kusina, ate. Bilisan mo nga. Bagal mo kumilos eh. Buksan mo nga pala yung gate, ha? May nagdo-doorbell. Nandiyan na siguro yung magdi-deliver ng tubig. Sige po, ate. Binuksan ni Agnes ang gate at bumungad sa kanyang paningin ang matipunong binata. Hindi si Mang Nestor na dati naghahatid sa kanila ng tubig. Magandang umaga. Ilang galon ba ang kukunin nyo ngayon? 10 galon. 10? Ay, nasan pala si Mang Nestor? Ako na ang pumalit sa kanya. Nadulas kasi siya sa banyo napilayan siya. Ay, ganun ba? Ay, sige. Ipasok nyo na lang dito. Napasilip si Ruby mula sa pintuan nang makita ang binatang kausap ni Agnes. Gwapo at matipuno ang katawan nito, kaya't dali-dali siyang lumabas ng bahay at nilapitan ang binata. Bahagya pa nitong itinulak ang dalaga upang siya mismo ang kumausap sa lalaki. Hi! Good morning. Ikaw ba yung bagong nagdi-deliver ng tubig? Ang gwapo mo naman. Ako nga pala si Ruby. Ikaw, anong pangalan mo? Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Ariel. Parang hindi naman nagkakalayo yung edad natin. Tanggalin mo na lang yung po at opo. Sige. Saan ko ba lalagay itong mga galon? Doon sa kusina, Ariel. Sundan mo lang ako. Akin na nga ulit ang pera, Agnes. Tulungan mo na lang si Sita sa paglalaba. Nakakita lang ng lalaki. Nagbago na agad ang mood. Anong sinabi mo, ha? Umaangal ka na naman ba? Ang sabi ko, tutulungan ko na nga lang si Nanay Sita sa paglalaba. Inirapan pa ni Ruby ang dalaga bago ito tinalikuran. Matapos na mailagay ng binata ang mga galon ng tubig sa kusina, ay pasimpleng hinimas-himas pa ni Ruby ang braso nito. Eto nga pala yung bayad, Ariel. Kasama na rin ang tip mo. Siya nga pala. Pwede ko bang makuha yung cellphone number mo o yung messenger mo? Para naman madali kitang makontak kung wala na kaming tubig. Yung may-ari na lang i-text mo, Ma'am Ruby. Di ba may number ka naman ng water station? Ayan ka na naman eh. Ruby na nga lang ang itawag mo sa akin. Ha? At saka hindi naman kagad nagre-reply yung number na tinetext ko eh. Mas okay kung direkta na lang sa'yo. Sige. Ito number ko. Salamat naman. O siya, mag-iingat ka, Ariel, ha? Ite-text na lang kita mamaya. Sige, aalis na kami. Ay, naku, siya na sigurong tinadhana para sa akin. Ang gwapo niya talaga. Inikilig-kilig pa habang nagtitipan ng mensahe si Ruby sa kanyang cellphone. Pangiti-ngiti pa ito habang tinitignan ng mga nakuha niyang litrato ng binata, habang buhat-buhat pa nito ang galon ng tubig. Hindi alam ng binata na kinukunan siya ng babae ng litrato sa iba't ibang anggulo. Tignan mo nga ang babaeng yun. Makakita lang ng lalaki parang hindi na mapakali. Ang landi talaga niya. Pero hindi naman nagkaka-boyfriend. Makita lang ang itsura niya inaayawan naman siya agad. Ikaw talaga, Nay. Hindi pa naman huli ang lahat. Malay mo, sa mga nakaka-textmate niya may makakatuluyan talaga siya. Sus, malabo yan, Agnes.
Okay lang sana kung hindi man siya pinagpala na magkaroon ng magandang mukha. Bumawi na lang sana siya sa ugali. Parehong pangit eh. Mapili pa siya ha. Nay, papalapit na siya rito. Baka marinig pa niya tayo. Wala akong pakialam kung marinig man niya ako. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Hoy kayong dalawa ha. Alam kong ako ang pinag-uusapan ninyo. Napaka-chismosa niyo talaga. Kaya hindi natatapos yung mga labahin eh. Dahil mas inuuna niyo pa ang pakikipagchismisan. Hoy Ruby, hindi sa lahat ng oras ay ikaw ang pinag-uusapan namin, no? Hindi ka naman ganun ka-importante para paglaanan ka namin ng oras. Ikaw ba? May natapos ka ng gawain dito sa bahay, ha? Mas inuuna mo pa ang pakikipagharutan dyan sa telepono kaysa ang magtrabaho. Hoy, Aling Sita. Baka naman nakakalimutan mo. Ako ang pinagkakatiwalaan dito ni Ma'am Clarice. Ang trabaho ko ay i-check kung nagtatrabaho kayo ng maayos. Kaya ikaw laban mo ng maayos yung mga labahin. Hindi puro yung bibig mo nagtatrabaho. At ikaw naman Agnes huwag mong tularan yan si Aling Sita. Baka mamaya mainis ako Sabihin ko na lang kay Ma'am na palayasin kayo rito sa bahay. Hoy, ikaw ba ang amo namin para gawin mo yon? Feeling amo ka lang, Day! Anong sinabi mo Gusto mong ingudgud kita sa batya? Ay, subukan mo! Nang malaman mo, hindi kita uurungan! Ganon Etong sa'yo! Tama na po, Ate Ruby! Aling Sita! Ganoon na lamang ang pag-awat ng dalaga dahil nagpang-abot na naman ang dalawa. Sa 3 buwan niyang paninilbihan sa mansyon, ay madalas siyang umaawat sa tuwing nag-aaway ang mga ito dahil wala nagpapatalo at kapwa sila palaban. Ngunit kapag naroon ang kanilang amo, ay tahimik lamang ang dalawa at pasimpleng nagpaparinigan. Sasabihin ko kay Madam na sibakin ka sa trabaho dahil napakapakialamera mong matanda ka. Di sabihin mo, akala mo siguro natatakot ako, no? Ilang beses mo na ako siniraan kay Ma'am Clarice. Pinalayas ba ako? Palibhasa, sip-sip ka. Baka nakakalimutan mong mas nauna ako ng 2 buwan sa'yo rito. Naging malapit ka lang kay Ma'am dahil parang linta ka kung kumapit. Kampante ka talagang hindi ka mapapalayas. Matanda ka na, Sita. At maraming bata na mas malakas at mabilis kumilos kumpara sa'yo. Aba, subukan mong siraan ako ulit. Para lumabas na yung baho mo. Akala mo siguro hindi ko alam na sinusukat mo ang mga damit ni Ma'am Clarice. Anong sinusukat Tinutupi ko lang dahil hindi ka marunong magtupi ng maayos. Muli nagsabunutan silang dalawa at nagpagulong-gulong sa mga labahin. Ilang sandali itinulak ni Aling Sita si Ruby dahilan na mauntog ito sa balde. Galit na susugurin pa sana nito si Aling Sita. Ngunit bahagya itong natigilan nang tumunog ang cellphone nito at nakita sa screen ang pangalan ni Ariela. Magpasalamat ka't merong nag-text. Dahil kung hindi, lalabang ko talaga yung pagmumukha mo. Diyan na nga kayo! Magsama kayo mga chismosa! Sip-sip! Che! Matandang amoy lupa! Inayos ni Ruby ang nagulong buhok at agad na pumasok ng bahay. Ang nooy galit na mukha ay napalitan ng saya nang makita na nag-reply sa kanyang mensahe si Ariela. Pinadalhan siya ng lalaki ng sweet coats, kaya't parang kinikiliti na naman ito. Naku, sigurado akong lalaki na naman ang katext niya. Biglang nagbago ang aura niya Ako pa talaga ang sisiraan niya kay Ma'am Clarice. Siya nga itong nangingialam sa mga gamit ni Ma'am. Ay nako, kung papatulan nyo siya, kayo po ang talo. Lalo na't graduating pa naman po ang anak ninyong si Faith, hindi ba? Kaya pagtiisan nyo na lang ang ugali ni Ate Ruby. Ay, matagal na ako nagtitimpi sa babaeng yon. Dahil kung ano-anong sinasabi kay Ma'am mula pa noon. Kaya nga hindi kami nagkakasundo mula nang mamasukan ako rito Napakasipsip. Akala mo kung sino magaling Pero nagmamagaling lang naman. Ay, sandali lang po Tinatawag na ako ni Clara. Ha? Gising na pala siya. Konti na lang naman tong mga labahin Maya-maya tapos na rin ako. Sige na, asikasuhin mo na ang alaga mo. Agad na pumasok ng bahay si Agnes dahil tinatawag na siya ni Clara.
Magkasundo sila ng dalagita dahil pareho silang mahilig sa musika. Habang nagpapakain si Agnes sa dalagita, ay muling napansin na naman niya ang pagbababad sa cellphone ni Ruby. Tila ba'y walang nangyaring awayan sa pagitan nila ng labandera. Hindi nagkamali si Agnes na ang delivery boy ng tubig ang kausap ng babae. Dahil nadinig nito ang pangalan ng lalaki at ayon na rin sa nadidinig niyang sinasabi ni Ruby. Tuwing Biyernes, si Ruby mismo nag-aabang ng nagdi-deliver ng tubig. Napakakapal ng makeup nito at nakasuot ng bestida. Patakbong tinungo ni Ruby ang gate nang marinig nitong tumunog ang doorbell. Muntik pang mapasigaw si Ariel nang bumungad sa harapan nito ang tila payasong itsura ng babae. Ay! Ano nangyari sa mukha mo? Ba't ganyan itsura mo? Ay, gusto ko kasing maging maganda sa paningin mo, Ariel. Ganda? Halika, pumasok ka na. Dali mo na rito yung mga galon, ha? Aw. Kumain ka na ba? Ay, kaninang almusal pa. Ay, naku. Mag-aalas 12 na pala. Ay, ikukuha na lang kita ng pagkain mo. Baka mamaya manghina ka. Naku, mabigat pa naman tong binubuhat mo, oh. Ako lang ba ikukuha mo ng pagkain? Nakakahiya naman doon sa kasama ko kung ako lang kakain, di ba? Sige, kayong dalawa ang bibigyan ko. Ay, alam mo, hindi ko sukat akalain na magre-reply ka sa message ko, Ariel. Ang bait mo naman pala. Uy, mabait ka rin naman eh. Maiba ako. Ang yaman pala ng amo niyo, no? Hindi lang siya mayaman, no? Mabait pa. At madalas nga wala rito sa bahay yun kasi palaging nasa trabaho. Kaya ako pinagkakatiwalaan nila rito. Ganun ba? Kaya pala gumaganda ka eh. Kasi ikaw pala ang amo pag wala sila. Hindi naman masyado. Ay, matapos mong ipasok ang mga galon, kumain na kayo, ha? Doon ko na lang ibibigay sa labas. Baka kasi kung ano pang masabi ng mga pakialamerang katulong. Uy, ikaw ang bahala, Ruby. Simula ng araw na yon ay nagkamabutihan na sina Ruby at Ariela. Hanggang sa tuluyan na nahulog ang loob ng babae sa binata. Sa umpisa'y malilit na bagay lamang ang pinapakiusap ni Ariela. Nang hingi ito ng pera kay Ruby dahil na ospital daw ang nanay nito at kailangan ng pambili ng gamot. Walang alinlangan na nagpadala ng pera si Ruby sa binata. Hoy Agnes, tignan mo nga yan si Ruby. Hindi na natatanggal ang kolorete sa mukha niya. Akala niya siguro bagay sa kanya. Para namang payaso sa kapal ng makeup niya. Hinaan niyo pong boses niyo. Baka marinig kayo, umingit na naman ang ulo nun. Ayaw pa naman niya ng pinupuna siya. Akala niya siguro nagugustuhan siya ng delivery boy. Siya lang tong patay na patay sa lalaki. Palagi naman siyang in love sa dami ng kachat niya. Iba ngayon. Pakiramdam ko may namamagitan na sa kanila. Kanina narinig kong may ka-I love you siya Nanindig nga ang balahibo ko. Baka naman natagpuan na niya ang taong magpapatibok sa puso niya. Ang sabihin mo, ang taong nang uuto sa kanya. Hoy, kayong dalawa! Ako na naman ba pinag-uusapan ninyo? Lalo ka na, Sita. Buka pa lang ng bibig mo. Nararamdaman ko nang naiinggit ka na naman. At sino ka para kainggitan ko, Aber? Sa itsura mong yan na parang pinitpit na luya ang ilong mo at hindi makayanan ng kontur na patangusin. Kung makapanglait ka, ha? Akala mo naman kung sino kang kagandahan. Hindi kita pababalihin, makikita mo. Ay, Sita, huwag ka na kasing sumagot. Mamaya uminit na naman ang ulo niya. Hindi ka pa makabali. Ay, oo nga pala. Ate Ruby, alam mo, mas bagay sa yung natural look. Kasi bumabata kang tignan. Ay, talaga? Ay, sige, babawasan ko na lang ang pulbo ko. Ang diba na Sita, umamong mukha niya. Kailangan na ng kaunting pambobola para makabali tayo mamaya. Ay, siya nga pala. Mamayang hapon na alis ako. May bibisitahin lang akong kaibigan. Umayos kayo rito, ha? Baka mamaya kung ano-anong gagawin nyo kapag wala ako sa bahay.
Ate Ruby, pwede ba naming makuha yung cash advance namin ngayon? Wala akong ipapabali sa inyo, no? Dahil walang perang iniwan si Ma'am Clarice. Ha? Anong wala? Nung pa naman tuwing araw ng Sabado, nagka-cash advance kami Bakit ngayon wala? Nakakalimutan niyang mabigay ng pera bago sila umalis ni Sir. Te-text ko na lang siya ngayon. Kailangan na kailangan ko pa naman ng pera. Ay, naku. Huwag mo na siyang istorbohin. Alam mo namang busy siya at ayaw niyang maistorbo sa trabaho. Oh, etong 2,000. Galing yan sa mismong bulsa ko. Kaya ikakaltas ko yan sa sahod mo sa katapusan ng buwan, ha? Wisit ka talaga, Sita. Diyan na nga kayo. Sinisira niyong araw ko Nakabihis na umalis ng bahay si Ruby upang makipagkita sa binata sa parke. Mahigpit nitong niyakap ang binata sapagkat may relasyon na sila dahil nanligaw ang binata sa pamamagitan ng tawag at text message. Wala pang 1 linggo'y agad siyang sinagot ni Ruby. Mahigit 7 taon ang tanda ni Ruby sa binata, kaya't wala itong pagsidla ng tuwa dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng boyfriend. Mababanag ang pagkairita sa mukha ng binata, kaya tinanggal niya ang mga braso ng babae na nakapulupot sa kanyang katawan. Uy, ano ba, Ruby? Ang dami tao. Tingnan mo. Pinagtitinginan nila tayo, nakakahiya. Ano naman ngayon, ano? Magjowa naman tayo, Sa taong nagmamahalan, hindi na usong hiya. Halika nga rito. Bango-bango mo talaga. Uy, huminahon ka nga. Umupo ka na maayos. Para kang kiti-kiti. Siya nga pala, Ruby. May pera ka ba dyan? Kasi kinulang yung perang binigay mo nung nakarang araw Ang mahal pa naman ng gamot ni nanay. Sa ismi lang binigay ko sa'yo, Bukod doon, nagpadala pa ako sa GCash mo. Kinulang Babayaran naman kita kapag nakaluwag-luwag ako. Alam mo naman akong breadwinner sa pamilya namin Huwag ka nang malungkot, honey my loves. Hayaan mo, Gagawa ko ng paraan para makahanap ako ng pera. Di ba mayaman naman ang amo mo? Baka pwede ka naman manghiram sa kanya. Yung pera na binigay ko sa'yo, cash advance ko na yun. Hindi naman pwedeng mayat maya akong babali sa kanya. Naku, barya lang sa kanila yung 10,000. Di ba ikaw naman ang pinagkakatiwalaan nila? Sa tingin ko, maraming tinatagong alahas at pera ang mga yun. Hindi naman nila mahalata kung kukuha kahit konti lang. Sa dami na ba naman ng kayamanan nila Hindi na mapapansin yun. Gusto mong magnakaw ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kumain ka na nga lang dito. Bumili na ako ng kwek-kwek tsaka palamig. Ariel, kailan mo ba ako ipakikilala sa nanay at mga kapatid mo? Hindi na muna sa ngayon. Kasi hindi naman sa ayaw ni nanay na magkanobya ako, no? Gusto niya kasing patapusin ko muna ng pag-aaral yung bunso namin bago ako lumagay sa tahimik. Ganun ba? Di tutulungan kitang pag-aralin siya para makapagpakasal na tayo. Oo ba? Talaga? Papayag kang magpakasal sa akin? Oo naman! Bakit naman hindi? Halos tumalon sa tuwa si Ruby dahil may taong handang magpakasal sa kanya. Kaya't kahit anong sabihin ni Ariel ay agad nitong sinusunod, lalo na pagdating sa perang hinihingi nito. Napangisi pa ang binata nang iabot sa kanya ni Ruby ang pera bago sila umuwi. Kinikilig pa ito nang dumapo sa kanyang pisngi ang halik ni Ariel. Ay, sobrang sayo ko sa date natin, Ariel. Sa susunod uli, ha? Oo naman. Sige, hatid na kita, ha? Sige. Ay, Uy, pogi mo talaga. Habang lumilipas sa mga araw, ay napapadalas na ang paghingi ni Ariel ng pera kay Ruby. Ngunit paubos na rin ang ipon nito. Sa takot na iwanan ng binata, nagawa nitong kunin at isang lang mga alahas ng kanilang amo.
Sa umpisa'y kinakabahan si Ruby na malaman ng kanilang amo ang kanyang ginagawa. Kalaunan ay pasimpleng kumukupit na ito ng pera sa budget sa bahay. Hanggang ang mamahaling relo sa tampares ng hikaw ng kanilang amo ay kinuha nito. Nagkataon na pumasok sa kwarto si Agnes dahil inutusan siya ni Ruby na kunin ang mga labahin. Kinaumagahan, hinanap ng kanilang amo ang relos at hikaw sa drawer, ngunit hindi nito natagpuan. Hanggang sa ipahanap ito sa mga katulong. Agnes, ikaw lang naman ang pumasok sa kwarto ni Ma'am Clarice kahapon Di ba kinuha mo pa yung mga labahin? Pero wala akong kinuhang mga alahas, Ate Ruby. Hindi ko po magawang maglakaw. Ay naku, ibalik mo na lang kasi. Wala nga po akong maibabalik dahil wala naman akong kinuha. Huwag mo nga pagbibintang ang magnanakaw tong si Agnes dahil hindi siya magnanakaw. Paano ka nakakasigurado? Kung hindi siya, baka ikaw ang kumuha ng mga alahas ni Ma'am Clarice. Hoy, Ruby! Huwag na huwag mo akong pagbibintangan dahil kahit pobre man ako, hindi ko magagawa ang bagay na yan. Hindi ko pakakainin ng mga anak ko sa pera na galing sa nakaw, no? Ang mas mabuti pa siguro, tignan nating isa-isa ang mga gamit nyo. Baka naman kung saan-saan nyo tinatago ang mga alahas. Malamlam ang mga mata ni Agnes nang hanapin mula sa kanyang kwarto ang mga alahas na nawawala. Dahil pinagdidiinan ni Ruby na siya ang kumuha ng mga yon. Nandilat ang kanyang mga mata nang biglang bumagsak sa sahig ang isang pares ng hikaw na nagmula sa loob ng unan. Maging ang kanilang amo ay nagulat din. Oh, Agnes! Anong ginagawa ng hikaw na to sa unan mo? Alangan naman naglakad tong mag-isa. Ha? Paano napunta yan dyan? Hindi po ako naglagay yan dyan. Maniwala kayo sa akin, Ma'am Clarice. Ate Ruby! O nasaan ang relo ni Ma'am? Ilabas mo na, Agnes. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Hindi nga akong kumuha nun, Ate Ruby. Mangyak-ngyak na sambit ni Agnes habang mariing itinatanggi ang paratang sa kanya. Bumuntong hininga si Ruby dahil muntik na siyang mahuli. Nang makita nitong aligaga ang kanilang amo sa paghahanap ng mga alahas, ay pasimple siyang pumasok sa kwarto ni Agnes at inilagay nito sa una ng hikaw. Habang ang relo'y dali-dali nitong itinago sa kanyang kwarto. Hindi na napigil ni Agnes ang humagulgol ng iyak dahil nagalit sa kanya ang kanilang amo. Nagmamakaawa siya na huwag ipakulong dahil siya lamang ang inaasahan ng kanilang pamilya at hindi niya magagawang magnakaw. Kaya't pinalaya siya ng kanilang amo dahil mas naniwala ito kay Ruby. Hindi naniniwalang labandera na si Aling Sita na magagawang magnakaw ni Agnes. Malakas ang hinala niya na may kinalaman si Ruby sa pagkawala ng mga alahas ng kanilang amo. Kaya't lihim niya itong sinusundan sa tuwing umaalis ito ng bahay. Isang umaga, umalis ng bahay si Ruby. Wala roon ang kanilang amo, kaya't malaya na naman itong lumabas-masok sa mansyon. Lingid sa kaalaman ito na sinundan siya ni Aling Sita at nagtago ito sa poste. Ang lalaking kasama ni Ruby, siya yung nagdi-deliver ng tubig At ang relong inabot ng bruha, baka yun ang nawawalang relo ni Ma'am Clarice. Wow! Sigurado ako mahal ng relo na ito. Sasanla ko na to Uy, pasensya ka na Ruby Kailangan ko lang talaga ng pera sa ngayon Oh, di ba? Sabi ko na sa'yo, hindi ka mahuhuli ng amo mo dahil pinagkakatiwalaan ka niya. Saan mo gustong magpunta pagkatapos nating maisanglayan? Uy, di kumain tayo. Gutom na ako Ha? Kakain lang. Oo. Hindi mo ba ako pasasayahin? Sige na nga. Kinunan pa ng litrato ni Aling Sita ang dalawa.
Aalis na sana ito upang isumbong sa pulis sina Ruby at Ariela. Ngunit napatid ang kanyang paa sa nakausling bato kaya't nadapa siya. Dahilan na napalingon ang dalawa sa kanya. Si Aling Sita yun ah. Buisit naman oh. Aray! Aling Sita? Ano ginagawa mo rito? Oh, bakit parang natataranta ka? Akala mo siguro hindi ko malalaman na ikaw ang totoong magnanakaw. Kaya naman pala, sinusustentuhan mo kasi ang lalaking yan. Ipapaako mo pa kay Agnes ang kasalanan mo, ha? Nataranta si Ruby kaya't patakbo nitong iniwan ng labandera kasama si Ariela. Mula ng araw na yun ay hindi na bumalik ang babae sa mansyon. Pinadala na rin ni Aling Sita ang picture na nakuna nito sa kanilang amo na akto pang kinukuha ng binata ang relos na galing kay Ruby. Labis ang paghingi ng paumanhin ng kanilang amo kay Agnes dahil sa maling paratang at naniwala sila kaagad sa sinabi ni Ruby. Nagkapatawaran sila, ngunit hindi na muling bumalik si Agnes sa mansyon dahil mas pinili na lamang nito na magpatayo ng sariling negosyo gamit ang pera na ibinigay ng dating mga amo. Samantala, nanlamig na si Ariel kay Ruby nang maubos na ang pera nito at wala nang maibigay sa kanya. Ganun na lamang ang galit ni Ruby nang mahuli niyang may babaeng kayakap si Ariel sa labas ng bahay nito nang minsan siyang bumisita roon. Hoy Ariel! Sino yung babaeng yan ha? Hindi mo na sinasagot ang mga tawag at text ko dahil may pinalit ka na sa akin! Pwede ba, Ruby? Huwag kang manggulo rito. Hiwalay na tayo, di ba? Ha? Matapos yung ibigay sa yung lahat-lahat? Ipagpapalit mo lang ako sa babaeng yan? Nawalan ako ng trabaho ng dahil sa'yo! Tapos ito lang ay gaganti mo sa akin! Pinasaya naman kita. Di ba? Hindi ko nakasalanan kung saan mo kinuha ang perang binigay mo sa akin. Kusa mo naman yung ibinigay at hindi naman kita pinilit, di ba? Ha? Manluloko ka! Pare-pareho lang kayo! Pumasok ng bahay si Ariel kasama ang bago nitong nobya. Binabato pa ni Ruby ang naturang bahay, kaya't sinuway siya ng mga residenteng nakatira sa lugar na yon. Hindi matanggap ni Ruby na hiniwalayan siya ng binata at ipinagpalit sa kaedaran nito. Kaya't umuwi siya sa probinsya at tumungo sa bahay ni Tandang Emoy na kilala sa kanilang sityo na may kaalaman sa kulam. Hindi ako papayag na maging masaya ka sa piling ng iba. Tapos iiwan mo lang ako ng ganun-ganun lang. Kung hindi ka mapapasakin, hindi ka rin pakikinabangan ng iba. Simula ng araw na yun ay pabalik-balik sa bahay ng matanda si Ruby upang makapaghiganti sa binata. Pinatakan ng natutunaw na kandila ni Tandang Emoy ang litrato ng lalaki at isinalang yun sa apoy. Samantala, habang kumakain ay bigla na lamang sumakit ang panga ni Ariela. Bigla itong natigilan sa pagguya dahil hindi na nito maigalaw ang kaliwang pisngi. Dali-dali siyang isinugod sa ospital sa pag-aakalang inatake siya ng stroke. Hanggang sa makaramdam ito ng hapdi sa buo nitong mukha na animoy nasusunog ang laman. Umalingaw-ngaw sa loob ng ospital ang palahaw ng binata dahil sa sakit na nararamdaman ito. Kumalat sa dibdib nito ang natutuklap na balat na animoy dulot ng pagkapaso. Hindi rin may paliwanag ng mga doktor ang nangyayari kay Ariela dahil palala ng palala ang kalagayan nito. Makalipas ang 1 linggo ay nawalan ito ng buhay dahil sa impeksyon at komplikasyon. Lingid sa kalaman ng lahat na ang pagkamatay ng binata ay dulot ng kulam na kagagawan ni Ruby. Hindi na muling nagpakita pa kina Agnes at Aling Sita ang dating katulong. Makalipas ang 1 buwan ay nalaman na lamang ng mga ito sa pamamagitan ng kamag-anak ni Ruby na namatay ito dahil tumalon sa tulay.
Dahil sa labis na pagmamahal nito kay Ariela, ay nawala ito sa tamang pag-iisip at naisipan ding tapusin ang kanyang buhay. Wakas. Sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo sa Sukgang family at sa Suyod family from New Buswang, Kalibo, Aklan. Hi kay Mary Joy Rodriguez from Pakil, Laguna. Hi kay Jessica Sobremonte at mga partners mo from Quezon City. Shout out sa Taban family. Greetings galing kay Razel Taban from Kuwait. Hi kay Gina Andraque Peñas from Kawayan, Negros Occidental. Hi kay Heidi Tan from Italy. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment po sa bagong channel po ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Kung pwede kang sumali rito, Agnes, hindi mo tinitignan kasali ka oh. Meron ka pala dito. Let's check. Anong sinusukat ha? Tinutupi ko lang. Dahil hindi ka marunong magtupi ng maayos. Sa pa yung tinutupi. Tinutupi, di ba? Oh.